Hello, my name is Kay Grampich, short for Casumbrerang Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Casumbrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. While Toto has forgotten the big bug and now eating an ice cream pop, our vocabulary term is emaciated. Emaciated. Ay nako, hayaan mo yan si Toto, Mr. Dictionary. Ayaw mamigay ng ice cream. Ang emaciated, mga sombreros, ay adjective. Ito pa yung paglalaro natin sa tropa natin na mahina na or manipis na or payat na dahil sa kakulangan ng pagkain or dahil sa sakit. Hindi po. Sana po huwag mangyari sa tropa natin. No? Ang mga possible synonyms po natin dito ay lean, thin, weak, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Captain George is so emaciated and too weak to fight off his kidnapper. Emaciated. Of versus of. They're confusing, right? But they have two legit differences. Number one, in definition. Of is used to express connection or relationship between something or someone to another. Whereas of means away from something or someone. And number two, pronunciation. Of is pronounced as of, and of is pronounced as of. Yada yada. George. Do you know George William Manby? Si George William Manby or Captain George William Manby, mga sombreros, ay isang English author at inventor. Siya po ay nakaimbento ng mga life-saving apparatuses na ginagamit sa mga barko, sa mga bangka, and then he also created or he invented the first modern fire extinguisher, mga sombreros. Pero ganito, nung nililikha niya or ginagawa niya yung unsinkable ship, no, hindi nalulunod or hindi lumulubog na barko or bangka, ay may mga kontrabida. Ginawa nila, nilagyan ng maraming bato, tapos inalog-alog nila, and they did everything para lumubog or ma-turn over or bumaliktad or tumaob yung barko or bangka na kanyang ginagawa. May mga kontrabida talaga, mga tropa. But that's Captain George William Manby with his inventions, life-saving apparatuses, and fire extinguisher. Usapang bangka, mga sombreros, or boat, no? Basahin po natin. Ito yung scenario na mangingisda ang mga disipulo ni Jesus Christ, no? Led by Simon Peter or Simon Pedro. John 21:3-11, sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi ng kanyang mga kasamahan. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka, magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito, ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, si John or si Juan, ang Panginoon iyon, sabi niya. Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganoong malayo sa pampang, mga 90 metro lamang. Pagkahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nakabagang o nagbabagang uling at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. Ang trabaho po ng magulang ni Jesus Christ, mga sombreros, ay pagkakarpentero, or maging si Jesus Christ na kanyang trabaho ay karpentero. Pero sila Simon Peter ay talagang simula pagkabata ay talagang mangingisda na sila. Pero imagine niyo, ganito natin na makikita, or dito natin makikita na ang power ng Panginoon ay hindi limited kung anong trabaho natin, no, kung anong ginagawa natin sa buhay, kung saan tayo expert, kung saan tayo magaling. He is all in all, no? Magaling siya at he is kumbaga pa, kulang ang aking mga adjectives at mga descriptions dito, mga sombreros. Kayang-kaya niyang baguhin ang buhay mo kasi magdamag silang ng isda tapos wala silang huli. Pero here comes Jesus Christ na expert siya sa carpentry
tinuruan niya pa yung simula pagkabata ay mangingisda na yung trabaho. Kung kaya, napakagaling po. Nothing is impossible with God. So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Kuryente mga sombreros, maraming pangalan ang nakakonekta o nag-develop sa ating modern electricity kung bakit tayo meron ngayon na enjoy na gamitin na electricity pero ayaw natin mabayan. Ang mga scientists, ang mga kilalang tao kagaya ng Thomas Alva Edison, Michael Faraday, Alessandro Volta at saka Benjamin Franklin po ang mga mahalagang tao kung bakit meron tayo ngayong kuryente. Pero ang pinaka-notable o pinaka-noteworthy, pinaka-makasaysayan mga sombreros ay si Benjamin Franklin kasi ang ginawa niya talagang ni-risk niya yung kanyang buhay nung gumawa siya ng experiment, no? Tinatawag na kite experiment or eksperimento na gamit niya ang saranggola. That was 1752, no? Napakalakas ng bagyo, may mga kidlat kasi gusto niyang patunayan na ang kidlat mga sombreros ay pwedeng pagmumula ng electric charge. Kaya ang ginawa niya ay kahit na sobrang lakas ng bagyo, may mga kidlat, no? That was his purpose actually. Lumabas siya sa bahay niya and then ang ginawa niya, nagpalipad siya ng saranggola at saka nagsabit siya ng susi sa dulo po ng saranggola or PC ng saranggola mga sombreros. So, yun po, no? Naging successful siya pero kanya-kanya man sila merong tawag dito, specific inventions kagaya ni Thomas Alva Edison, na invento niyang electric bulb or fluorescent bulb or light bulb. Si Alessandro Volta naman yung electric battery or electric pressure na voltage or voltahe. Si Michael Faraday naman, yung electric motor, no, yung generator na kapag nagba-brown out, ay pwede pa rin makapag-generate ng ilaw, no, kasi nga may generator. And then si Benjamin Franklin so yung kite experiment na niris niya ang kanyang buhay mga sombreros for the purpose of seeking or proving na ang lightning or ang kidlat ay pwedeng pagmumula ng electric charge. Nakakamatay nga lang, so pero yun po, no? Mula rito po sa Camellia Village or Camellia Subdivision, Taguig City, muli po ito po si Kasombrero Dennis, aka Kuya Kim 2.0 at nagsabi, sabayan nyo kami ang buhay ay masaya na naging lalab na naging faith of love patuloy na sa ating pag-asa at pag-asa. Muli po maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrero Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasombrero Britannica Encyclopedia Wikipedia. Eating ice cream pop total. Our vocabulary term is maudlin. Saan kaya nabili ni Toto ang kanyang ice cream pop, Mr. Dictionary? Ang maudlin mga sombreros ay adjective. Meron tayong dalawang possible definitions dito. Matatawa kayo. Una, ito yung kaibigan mo kapag nalasing na siya, no, salita siya ng kung ano mga bagay. Especially kapag he felt or he feels sorry for himself or she feels sorry for herself. Yung mga taong gano'n na parang nagsisi, ang daming sinasabi kasi lasing na, no? Merong mga taong gano'n. Same po yung unang definition natin. Pangalawa naman po, ito yung mga labis na mga emotions na nagiging OA or exaggerated na siya mga sombreros. And most of the time ay hindi na sincere. Medyo hindi natin gusto itong mga modeling na mga paglalarawan mga sombreros. Mga possible synonyms natin dito ay mawkish, kung napanood yung vlog natin about mawkish.
sentimental, no, weepy, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Judson being drunk has been so maudlin and became mawkish, not knowing he is in the middle of the aisle. Maudlin. Ayo. The strategy in order for us to remember easily the correct pronunciation of this word is that just omit the letters S and E. So it's ayo, yada yada. Judson or Hudson, you can pick up your own pronunciation. Do you know Whitcomb Judson or Whitcomb Hudson? Si Whitcomb Judson or Whitcomb Hudson, mga sombreros, you can pick up your own pronunciation, by the way, ay ang nag-imbento ng ating common zipper, mga sombreros. Ang pagiging maudlin, mga sombreros, ay feeling sorry sa sarili natin, no? Basahin po natin Romans 8:28. We know that God makes all things work together for the good of those who love Him and are chosen to be a part of His plan. 2 Corinthians 5:17, kaya nga ang mga tao or kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bago nang nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ng bagay ay naging bago. Mga sombreros, kapag nagiging guilty tayo sa ating sarili, no, sorry tayo sa ating sarili, no, hindi tayo nakaka-move forward, hindi tayo nakakapag-plano ng maayos, hindi tayo nakakapag-isip ng maayos. Nagkakaroon tayo ng, alam yun, yung parang nagiging guilty tayo na dapat ay naka-move on ka na. So only Jesus Christ can offer a new beginning, a new creation, bagong pagkatao, bagong mindset, bagong puso, bagong plano, bagong desisyon, no? Bagong mga actions na gagawin natin. Kung may mga nagawa ka dati na parang pinagsisihan mo, wag ka masyadong maging wag kang magpakulong doon, wag kang magpatali doon, wag kang masyadong mag-dwell doon sa past na yun, kasi past na yun, hindi mo na ibabalik. Ang kaya mo lang gawin ay gumawa ng tama, gumawa ng mas tamang desisyon, mas magandang plano, no, mas magandang desisyon, no. But this time, do it with the Lord. Okay? Kasi kapag kayo lang na magpaplano, tayo lang magpaplano ng sarili natin, ay hindi po natin makakaya. Makakaya man natin, pero mas mabuti at mas the best pa rin kapag nandyan ang Panginoon. Alright? So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. McDonald's. Alam niyo ba, mga sombreros, na McDonald's ay apelyido ng mismong founders nito? Ang magkapatid na sina Richard and Morris McDonald's, ang founders po ng McDonald's na itinayo or unang branch po nila itinayo sa San Bernardino, California taong 1948. Pero kinalaunan ay binili ito ng franchise, or ang franchise nito ay binili ni Ray Kroc, no? Pero niretain nila ang pangalang McDonald's kasi ito na ang tumatak sa mga madlang people. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis, aka Kuya Kim 2.0, at nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith of love, pag-Lord sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombrero, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po, at see you sa next segment. Bye-bye!